Hi, it's me, Kay. Ang owner ng Kay Margarita Flowers and Surprise Delivery. So, ayan. Atong video na to ay para dun sa sharing sana namin sa online business class. Ayan. Kasi meron akong mga classmates, online classmate na may-ari ng Samgyup Resto. So, no-open up nga niya na siya daw ay may-ari ng Samgyup Resto. At sa area daw nila, marami na silang magkakalaban or competitors. Ang problema niya is price war. As usual sa mga business owners, ayan talaga number one problema natin, price war. So ano nga bang remedy? Kung ano pang mga pwedeng gawin? Itong sharing na to ay based lang sa aking own experience and own opinion. Disclaimer, I am not an expert any true benefit. I am graduate of BSBA Major in Human Resources Development Management. Pero ako ay natuto sa actual. O yan. So ito na nga, sa pagkakaalam ko, number one remedy is dapat meron kang difference compared sa iba. Ano ang meron sa'yo na wala sa ibang samgyupsalan, sa ibang resto? Kung anong business yan, anong meron sa business mo na wala sa mga competitors mo? So, ito na nga remedy. Sa ibang video, i-discuss natin yung regarding sa price war. Dito muna tayo ngayon sa difference. Ayan, para sa akin, pwede kang gumawa ng ibang attraction. Ano yung mga attraction to? Number one, yung mga tables mo, pwede mo palagyan ng snake and ladders, chess, yan, para may libangan yung mga customers mo habang naghihintay or habang nagkukwentuhan. Syempre, minsan, nauubusan ng topic. So, maganda yan. Ah, table, table game, board game. So, kung may gusto mong ilagay. Second, so since samgyupsalan ka, sigurado maluwag yung area mo. Expected na maluwag yung area mo. So, gumastos ka na rin lang para sa maluwag na area, pwede ka magpalagay ng KTV. Yan, ang Pilipino, sobrang hilig kumanta. Lalo na pag nasa banyo. So, ayan, pwede kang palagay ng KTV area. Ikaw ang de-decide kung closed area siya o open area na layo-layo. O, depende kasi sa area niya. Siyempre, hindi ko pa naman alam yung area nyo. So, halimbawa, meron akong maluwag na area, ang samgyupsalan may open. So, pwede yan na layo-layo, kubo, hiwalay-walay. Tapos, i-minimize mo lang yung volume. Siyempre, kasi baka makabulabog. Pero, discarte mo na yan. At ano pa, kung KTV yan, o di better para close area, tapos may sarili-sarili silang space. So, ikaw na rin bahala mag-decide kung paano mo ipapalo yung rate mo. No? Ikaw bahala kung magdadagdag ka ng fee. Siyempre, additional kuryente yun. Pero, huwag ka matatakot mag-add ng fee kasi yun ay dagdag experience din sa mga customer mo. Yun din ang habulin nila. So, gaya na sinabi ko, mga Pilipino mahilig kumanta. Di ba? Kahit wala sa tono yan, kahit di nakakasabay lyrics, basta mahilig kumanta. O, di ba? Ano pa ba? Another idea is pwede kayong gumawa ng attraction. Ano bang target market nyo? Ako kasi nakikita ko usually ngayon sa mga ganyang foods, lalo na sa mga samgyups, milk teas, ang target market is millennials or Gen Z, mga ganyan. Basta mga kabataan hanggang sa young adult. So, ayan, better siguro, pwede nyong i-try, suggestion lang, maglagay kayo ng team every month. Halimbawa, ano bang kinaka-malingan ng mga yan ngayon? Lately is Korean novela, mga Korean pop stars, mga ganyan. O, kunyari, this month, itong Korean actor na to, ang team, may mga picture siya nagkalat, meron siyang standee, picturan. Ano pa, yung sa table, bahala na kayo maglagay. Pwede naman kayo, alam mo yung, ako ang ginagawa ko, nasa food business pa ako, food pick. Yung bamboo na toothpick, nilalagyan ko ng picture yung hawakan niya. O, sabi lang siya naka-team. O, di ba yung gagawa ko ng team? O, di pagka pinagsawaan nila ng picturean yon, yan, mahilig sa selfie-selfie yung mga Pilipino, di ba? So, meron kayo stand-in na Korean actor, picturean yan. Next month, ibang team na naman. So, at least, meron kang dagdag attraction, no, di ba? Next is, pwede kang gumawa ng selfie area. Picturean sa iba't ibang area. So, yan, ano pa ba? Baka kulang ka rin naman sa marketing. So, kung ang area mo ay, yan nga, ang problema nyo ay pare-pareho na kayong na business, better kung mag-usap-usap kayo. Yan. Yung mga kalaban-kalaban, kaaway-away, sa mga newbie lang yun. Pero, honestly, yung mga matataas na business is ano na yan, collaboration na yan. Hindi na competitor. Ang naglalaban lang is yung market, yung product. Pero yung mga business owners ay collaborations. Medyo mahirap lang i-explain, pero yun talaga yung collaboration. So, makikita nyo, meron yung iba't ibang company, gaya ibang fast food, kung alam mo, magkakalaban sila, pero sa likod nun, ng mga businesses na yan ay, pasensya na sa ingay ng pet. So, iba yung mga businesses na yan ay, pare-pareho lang ang mga shareholders na yan. So, di ba, pinagko-compete ko yung ibang shampoos, ganyan.
magkakaibang brand pero pare-pareho ang owner niyang mga yan. So, maganda rin kung mag-collaboration kayo, mag-usap kayo, oh, ano kayang maganda difference? Ito na lang sa akin, tas ayan sa'yo, para hindi tayo magkapareho. Mas maganda kung gumawa kayo ng association nyo, tapos mag-set kayo ng standard, oh. Ganito para kumita tayong lahat. Hindi tayo pwede magbababa sa ganitong rate. Dapat tayong lahat, ang minimum natin is 500 or 350. Bawal tayo magbaba ng doon. Para lahat-lahat kayo sabay-sabay kikita. Hindi kayo naglalaban-laban sa pababaan ng presyo. Kasi ang pinakamababang nagbabagsak ng presyo, yun ang pinakamalaki ang chance na bumagsak yung business. Unless isa ka sa pinakamalaking business owner. Paano ba pinakamalaking business owner? Since samgyupsalan ka, pwede yan kung ikaw ang may-ari ng malakihang piggery, diba? Ng malakihang taniman ng lettuce, yung mga source mo. Kung sa'yo mismo nagmumula yung malalaking production, o yan, kaya mo nang mag-supply ng maramihan, kaya mo nang supplyan lahat ng kalaban mo, magandang idea yan. Pero kung umaangkat-angkat ka pa lang, hindi ka dapat nagbabagsak ng presyo kung gusto mong mabuhay yung business mo. So, better mag-usap-usap kayo ng mga competitor mo, kaibiganin mo, magtulong-tulong kayo. Wala ka na magagawa kasi makipagtulong ka sa kanila o hindi, kalaban mo pa rin sila sa business, di ba? So, magtulungan na lang kayo. Ano pa ba mga pwede nating suggest? Ayun, difference. Kapag may naisip akong difference, pwede kong i-share sa inyo kahit na out of this vlog. Pwede nyo tayong PM. Pero since mahaba kasi explanation, kaya sabi ko, i-content ko na lang. So, sana nakatulong sa inyo. Pagka may share, sabihan nyo rin ako kung meron kayong may sasuggest. So, yan, sa promotion, syempre, malaking bagay ang promotion na yan. So, gaya nga na sinabi ko, ako, dati ko nang ginagawa, nagpapalaro ako. Paano ba itong laruan na to? Ina-announce ko sa Facebook na, guys, bukas maglaro tayo online, 5 p.m. Mag-alarm na kayo, live. Facebook live, 5 p.m. So, ikaw na mag-isip ko ng palaro mo, kung nung pakulo mo ganyan. Ako kasi ginagawa ko, jumbled letters, ang init sa area. Jumbled letters, guys, ang category natin ngayon ay ulam, jumbled letters, pakbet. Basta yun. Yung unang makakasagot ay siya yung mananalo. And then, bawat tao, meron siyang price na 10 pesos o maximum 3 wins o 30 pesos. Kalahating kilong bigas yung sinasabi ko sa kanila. So, at least nag-enjoy sila. Yung gastos ko minimal, nakakapag-bid pa ako ng relationship sa kanila, di ba? So, yun. Mga ganun pakulo. Kayo na bahalang gumawa kung anong mga pakulo nyo. Basta yung mga konting difference, pero malaking bagay yung, para sa akin, sa own perception ko is malaking bagay yung difference. Kasi senior ko sa inyo na KTV at yun yung mga nauna. Yan, ipagplanuhan nyo na, pagtulungan nyo mga competitor mo. So, yan. Ano pa bang mga problema mo sa businesses mo? Share mo naman para pag-isipan natin, brainstorming tayo at magkatulungan tayo, okay? Thank you so much for watching. Follow and share na. Bye!